Yuki Kawamura ilalagay sa 2-week contracts at Victor Wembanyama bumagsak, kinabahan naman ang mga fans ng Spurs. Pero bago yan, matapos naman napiliin ng mga NBA GM ang Los Angeles Lakers bilang ang kupunan na pinakamahirap na mapredict ngayong season, ay sinabi naman ni Brian Windhorst ng ESPN, ay hindi daw nito iniisip na ang Los Angeles Lakers ay magkakaroon ng mas magandang season kesa last year. Dagdag pa ni Brian Windhorst ay madali nga lang daw nahulaan itong Lakers. Nasa palagay pa daw nito ay tutungo nga daw muli ang kanilang kupunan sa play-in tournament kagaya din daw ito last year. Lalo at same roster pa din daw ang gamit ng Lakers ngayong darating na season. Kaya tingnan daw natin ang health nila Anthony Davis at LeBron James, na nagkaroon nga daw ang dalawang ito ng maganda seasons para sa kanilang kalusugan. Pero hindi na daw iniisip ni Brian Windhorst na maglalaro pa ang dalawang superstars ng mas marami pang mga laro kesa last season. Yan nga mga idol ang sinabi ni Brian Windhorst para dito sa Los Angeles Lakers. Lalo at nagtapos nga lang ang Lakers last season sa record na 47-35. Kaya inaasahan na magkakaroon muli ang Lakers ng kaparehas na record sa darating na season. Isa pa ay hindi na rin daw nila inaasahan na malalagpasan nila LeBron at Davis ang nasa 70+ games appearance katulad ng ginawa nila last season. Pero itong former NBA player na si Kendrick Perkins, ay sinabi naman na hindi na nga daw siya nagulat kung bakit ang Los Angeles Lakers ang pinakamahirap na i-predict. Ay dahil na nga daw ito kay Anthony Davis na hindi mo nga daw alam kung ano ang gagawin nito kada season. Lalo at mahirap nga daw mahulaan kung magiging available ba si Anthony Davis dahil sa kanyang injury history. Dagdag pa ni Kendrick Perkins ay nagkaroon din daw si Davis ng isang magandang performance last season. Pero wala pa nga daw ito sa kanyang pagka-MVP caliber. Kaya iniisip ngayon ni Kendrick Perkins na kung ang 9-time All-Star ay mag-e-step up para makabilang sa conversation sa pagka-MVP ngayong season. Sa ngayon ay 31 years old na si Anthony Davis at last season ay nag-average ito ng 24 points, 12 rebounds, 3 assists, 1 steal at 2 blocks per game. Na inaasahan na mas tataas pa ang mga numero ni Anthony Davis dahil na nga rin sa sistema ng bago nilang head coach na si JJ Redick. Kagaya na nga lang sa debut game ni Davis under kay Coach JJ Redick sa naging laban nila sa preseason sa Phoenix Suns, na kung saan sa loob ng 18 minutes sa first half pa lang, ay nakagawa na kaagad si Anthony Davis ng 17 points, 8 rebounds at 3 assists. Kaya isipin nyo na lang mga idol, kung maglalaro si Anthony Davis sa regular season ng nasa 30+ minutes per game, ay panigurado na pang MVP caliber ang kanyang mga numero na magagawa para sa Lakers. Pero kayo mga idol, ano ang prediction nyo sa Los Angeles Lakers this upcoming season? Makakasecured ba sila ng playoff spot or muli na naman silang babalik sa play-in tournament? Samantalang grabe nag-uumpisa na magparamdam ang mag-ama este ang bagong duo ng Spurs na sila Victor Wembanyama at Chris Paul. First quarter naninibago pa ang dalawa sa loob ng court. Pero bago matapos ang unang quarter ay nagpakita pa ng highlight reel itong si Victor Wembanyama mula sa alley-oop pass ni Chris Paul. Kaya naman ay nadakdakan ni Wemby si Wagner na sumakay pa nga ito dito. Na agad naman yan sinundan ng magandang ball movement mula kana Wemby at CP3 na nagresulta ng magandang passes sa kanilang teammate para sa isang easy 2 points. Sa second quarter nga ay ipinakita ni Wemby ang kanyang pagiging versatile player pagdating sa opensa. Pero kinabahan din ng mga fans ng San Antonio Spurs matapos na bumagsak si Wemby na para bang na-injury ito. Pero buti na lang ay okay naman itong si Victor Wembanyama. Pagdating naman ng third quarter ay si CP3 naman ang kumakana para sa Spurs habang si Wemby ay sa depensa naman nakafocus. Pero under 6 minutes ay inilabas na nga ang bagong duo ng Spurs. Nasa huli ay sila rin naman ang nanalo. Kaya asahan pa natin lalo na sa regular season ang magandang play na gagawin nila Chris Paul at Victor Wembanyama dito sa San Antonio Spurs. Samantalang ang superstar ng Japan na si Yuki Kawamura, ay malaki naman ang pag-asang makapasok sa NBA dahil sa kanyang ipinakitang performance sa kanilang preseason game laban sa Dallas Mavericks, na kung saan ay nakagawa ito ng 5 points at 3 assists sa loob ng 9 minutes of playing time. Bagamat limitado ang kanyang playing time ay ipinakita ni Yuki Kawamura ang pagiging aggressive na umatake sa basket kahit merong mas malalaking defender. Isa pa ay gumagawa din si Yuki Kawamura ng mga plays para sa kanyang mga kasama na nagre-resulta ng mga easy points. At dahil sa kumpleto na ang 2-way contracts ng Memphis Grizzlies, ay ang good news ay possible na itong si Scottie Pippen Jr. ay gawing standard ang kanyang kontrata. Lalo at nasa 13 players pa lang ang nasa roster ng Memphis Grizzlies matapos na magretiro itong si Derrick Rose. Binabalak din kasi ng Memphis Grizzlies na iwanan ang pang-15 sa roster spot ng kanilang kupunan papasok ng 2024-25 season.
Na ang good news dahil si Yuki Kawamura ang nangunguna sa mga nasa Exhibit 10 contract para ilagay ito sa 2-week contracts ng Memphis. Kilala nga si Yuki Kawamura na isang point guard na may tangkad na 5'8". Pero isa itong deadly na sharpshooter hindi lang sa kanilang bansa pati na rin sa mga international games. Kaya subok na ang player na ito mula sa Japan at maganda ito ilagay ng Memphis Grizzlies sa kanilang 2-week contracts. Lalo at sa ngayon ay kailangan ng kanilang kupunan ng mga guards na maaasahan. Na hindi nga maiiwasan na ma-injury ang iba nilang players katulad na lang ni Ja Morant sa una nilang naging laban sa preseason. Pero kayo mga idol, dapat bang kunin ng Memphis itong si Yuki Kawamura para sa kanilang 2-week contracts?